Mga inaasahan. Una, nakatutukoy ng mga karapatang maaaring ibigay ng pamilya o mga kaanak. Pangalawa, nasasabi ang mga karapatang ipinahahayag sa bawat larawan o sitwasyon. Pangatlo, nakapagpapasalamat sa magulang na siyang unang nagbigay ng karapatang tinatamasa. Isang mapagpalang araw, mga bata! Kumusta kayo? Isa na namang bagong araw na puno ng mga bagong kaalaman. Ngayong araw ay masigla at masaya akong gumising dahil excited akong muli kayong makasama. Ako, si Teacher Ana, ang inyong gurong masigla, mapagmahal at masayahin. Ikaw, masigla ka bang gumising ngayong araw? Opo! Kung gayon, pumalakpak ng 5 beses para ipakita ang iyong kasiglaan. Sabayan ninyo ako. 1, 2, 3, 4, 5. Ang saya-saya! Handa ka na ba? Kung tunay na handa na, sige nga, sabayan si teacher. Handa na po ako. Sige nga mga bata, ulitin nga ninyo. Handa na po ako. Mahusay! Tara, simulan na natin. Ang aralin natin ngayong araw ay Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 3, Linggo 2, na may pamagat na Karapatan Mo, Karapatan Ko. Sa puntong ito, bago tayo magsimula sa ating aralin, narito ang ilan sa mga panuntunan na dapat sundin. Una, maupo ng maayos para maging komportable sa panunood. Pangalawa, humanap ng tahimik at ligtas na lugar ng inyong bahay. Pangatlo, ihanda ang kagamitan tulad ng module o activity sheet, papel at panulat. Sa pang-apat, magkaroon ng kawilihan sa talakayan para maging masaya sa pakikinig at panonood. Ngayon naman sa puntong ito, bago natin tunguhin ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Ngayon, pagmasdan ninyo ang nasa larawan. Nakakita na ba kayo ng isang batang pulubi o nanlilimos sa lansangan? Mahusay kung ganon. Ngayon, paano mo maipapakita ang iyong pagmamalasakit sa batang pulubi o nanlilimos? Magaling! Maipapakita ang pagmamalasakit sa batang tulad niya sa pamamagitan ng simpleng pagbibigay ng tulong gaya ng pagkain, pera, at damit. At maaari ding ipagbigay alam ang kanyang sitwasyon sa DSWD na kung saan ito ay isang sangay ng gobyerno na isa sa mga layunin nila ay pangalagaan ang kapakanan ng bawat bata. Magaling mga bata! Tunay ngang nauunawaan ninyo ang nakaraan nating aralin tungkol sa pagbibigay o pagpapakita ng malasakit sa kapwa. At dahil dyan, bigyan nyo ng ang galing clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, ang galing-galing ko! Suriin ang mga nasa larawan. Ano ang iyong masasabi rito? Magaling! Sa unang larawan ay ipinapakita ang mga batang masayang naglalaro at naglilibang. Sa pangalawang larawan naman, ipinapakita ang larawan ng isang masayang pamilya. Sa pangatlong larawan naman ay ang mga batang may mabubuting kaugalian at asal. At sa pang-apat na larawan naman, ipinapakita ang mga batang magigiliw na nag-aaral. Ano-ano kaya ang mga ito?
Mahusay! Ang mga nasa larawan ay ilan lamang sa mga karapatan na dapat tamasain ng isang batang tulad mo. Mga bata, alam niyo ba ang ibig sabihin ng karapatan o rights? Sino ang unang nagbibigay ng mga karapatang dapat tamasain ng isang batang tulad mo? Ano-ano ang mga karapatang ito? Yan ang ating aalamin sa kabuuan ng ating aralin. Mga bata, pamilyar ba kayo sa tula? Ano ang ibig sabihin ng tula? Tara, alamin natin ito. Ang tula o poem sa wikang Ingles ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng ideya o kaisipan ng manunulat gamit ang matalinghagang salita. Ito ay binubuo ng mga saknong at taludtod. Sa pagbuo ng tula, ito ay kalimitang ginagamitan ng mga salitang may tugmaan. Ngayon, maging atentibo at pakinggan ang tula na may pamagat na mga karapatang natatamasa ko. Kahit ako'y munting bata pa man, natatamasa na mga karapatan. Mga magulang, pinapasalamatan, nang ako'y isilang at mabigyan ng pangalan. Pagkaing sapat sa aking ibinigay, upang kataway maging aktibong tunay. Maglaro't maglibang, naggagawa ko, sa tahimik na lugar, pinatira ako. Tinuturuan ng magandang asal, binigyang edukasyon, maging sa panganib ako'y may proteksyon. Mga sariling pananaw na sasabi ko, salamat po at napapakinggan niyo ako. Nasundan niyo ba ang tula? Magaling! Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng 3 karapatan na nabanggit sa tula? Mahusay mga bata! Nabanggit sa tula ang ilan sa mga karapatang ito, ang magkaroon ng sapat na edukasyon, matutuhan ang magandang asal at kaugalian, at ang makapaglaro at makapaglibang. Yan ay ilan lamang sa mga karapatang nabanggit. At dahil dyan, isa-isa nating talakayin ang mga ito. Mga karapatan ng mga bata. Una ay ang maisilang at mabigyan ng pangalan. So lahat tayo, pagkasilang pa lang natin, ito ay dapat na nating tamasain ang karapatang ito. Nariyan din ang karapatang maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. So ito ay isang kayamanan na hindi mapapantayan ang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Para sa pangatlong karapatan, ito ay ang magkaroon ng sapat na edukasyon. Kaya nga kayo nag-aaral mga bata, dahil iyon ay inyong karapatan ang makapag-aral at magkaroon ng sapat na edukasyon. Para sa susunod, ang karapatang mapaunlad ang kasanayan. Ito man ay sa larangan ng pag-awit o pagkanta, maaari namang sa pagguhit, o di kaya naman ay sa larangan ng sports. Susunod ay ang magkaroon ng sapat na pagkain, tirahan, at aktibong pangangatawan. Sabi nga nila sa Ingles, an apple a day makes the doctor away. So, mga bata, kumakain ba kayo ng masustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas? Mahusay, yan ay inyong karapatan at ang pagkain ng masustansyang pagkain ay nakapagbibigay ng maganda at malusog na pangangatawan. Kaya dapat ugaliin ninyo ang kumain nito. Para sa pagpapatuloy, nariyan ang matutuhan ang mabubuting asal at kaugalian.
Nariyan ang pagmamano sa nakakatanda, pagiging madasalin at makadiyos, at ang paggamit ng po at opo sa tuwing kayo ay nakikipag-usap. Ang sunod naman ay ang mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang. Ayan, maaaring kalaro ang ating mga magulang o inyong mga magulang at ang ating mga kalaro o kaibigan. Ayan, yan ay inyong karapatan na dapat tamasain ang makapaglaro sa kapwa, bata o kanino man. Nariyan din ang mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala, panganib, at karahasang bunga ng paglalaban. Alam niyo ba na ang Bantay Bata 163 ay isang programa ng ABS-CBN na kung saan ang layunin nila ay ang maproteksyonan ang mga bata sa anumang pang-aabuso. Ayan. Isa iyan sa mga karapatan na dapat ninyong tamasain ang magkaroon ng proteksyon. Susunod, nariyan ang manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Para sa panghuling karapatan, nariyan ang makapagpahayag ng sariling pananaw. Diba nga? Sa famous tagline ng RightMed, ang sabi, huwag mahihiyang magtanong. So dito naman, huwag mahihiyang magsalita kung ikaw ay may opinyon. So, kapag halimbawa, ikaw ay hinihinga ng opinyon sa mga bagay-bagay o pag-uusap, huwag mahihiyang ipahayag ang iyong pananaw. Gaya na lamang kapag halimbawa sa eskwelahan, ikaw ay hinihinga ng opinyon ng iyong guro sa inyong aralin, ikaw ay huwag mahihiyang magsalita dahil ikaw ay may sariling pananaw at opinyon. Mga bata, gusto niyo ba ang maglaro? Opo! Tara, maglaro tayo. Ang pangalan ng larong ito ay Pick a Door. Panuto, pumili ng kulay ng pinto na iyong gusto. Sa bawat pintuan ay may nakalaan na tanong. Pusuan ang larawan sa pinto kung ito ay nagpapakita o nagsasaad ng karapatan ng isang bata at thumbs down naman o dislike kapag hindi. Halimbawa, pipili tayo ng pinto para sa unang bilang kulay asul. Pagmasdan ng nasa larawan, yan ba ay nagpapakita ng karapatan ng isang bata? Yan ba ay puso o dislike? Mahusay mga bata, ang sagot ay puso. Yan ay nagpapakita ng karapatan ng isang bata. Ngayon, bumalik naman tayo sa laro. Pumili ulit ng pinto. Anong pinto ang gusto mong buksan? Berde. Ayan. Pagmasdan ulit ang nasa larawan. Yan ba ay nagpapakita ng karapatan ng isang bata? Puso ba yan o thumbs down? Mahusay. Ito ay puso sapagkat ito ay nagpapakita ng karapatan ng isang bata. Ngayon naman, bumalik naman tayo sa pintuan. Pumili na naman ng bagong kulay. Aling pintuan ang gusto mong buksan? Rosas. Ayan. Pagmasdan muli ang nasa larawan. Yan ba ay nagpapakita ng karapatan ng isang bata? Puso ba yan o dislike? Tama mga bata. Yan ang dislike. Tandaan, ang bullying o pambubuli ay maaaring magdulot ng mental health problems na maaaring makasawi. Ito ay maaaring magdulot ng depresyon at anxiety o pagkabalisa at walang kumpiyansa sa sarili. Para sa ikalawang pagsasanay, panuto, punan ang patlang upang mabuo ang talata. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Para sa pagpipilian, nariyan ang edukasyon, karapatan, pamilya, pangalan, sapat, at
proteksyon. Bilang bata, ako ay may mga mahusay karapatan na dapat taglayin. Ang mga karapatang ito ay inaasahang maibigay sa akin ng aking patlang. Sino sila? Mahusay ang aking pamilya at mga kaanak. Ilan lamang sa mga karapatang ito ay ang maisilang at mabigyan ng pangalan, sapat na pagkain, at proteksyon laban sa mapagsamantala, panganib at karahasang bunga ng mga paglalaban. Sige nga, basahin nga nating buo ang talata, mga bata. Bilang bata, ako ay may mga karapatan na dapat taglayin. Ang mga karapatang ito ay inaasahang maibigay sa akin ng aking pamilya at mga kaanak. Ilan lamang sa mga karapatang ito ay ang maisilang at mabigyan ng pangalan, sapat na pagkain at proteksyon laban sa mapagsamantala, panganib at karahasang bunga ng mga paglalaban. Ano nga ba ang ibig sabihin ng maikling kwento? Ang maikling kwento o short story sa wikang Ingles ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ito'y nag-iiwan ng kakintalan o aral sa mambabasa o tagapakinig. Upang lubos na maunawaan ang aking pagkukwento, narito ang mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, nariyan ang pumwesto sa tahimik at maaliwalas na lugar ng inyong tahanan. Pangalawa, maging handa sa pakikinig. Pangatlo, magtuon ng buong pansin sa pinag-uusapan. Pang-apat, alamin ang mahalagang kaalaman sa napakinggan. Narito ang mga gabay na tanong na dapat sagutin. Una, sino ang bata sa kwento? Pangalawa, bakit masayang-masaya si Lena? Pangatlo, sa ilang asignatura o subject nakakuha ng matataas na marka si Lena? Pang-apat, ano-anong karapatan ang kanyang tinatamasa? Panglima, sino ang nagbigay sa kanya ng mga karapatang ito? Pang-anim, nagpapasalamat ba kayo sa inyong mga magulang sa pagbibigay sa inyo ng mga karapatang inyong tinatamasa? Paano nyo ito ginagawa o ipinapakita? Pang-pito, ano ang aral na napulot mo sa kwento? Ang pamagat ng ating kwento ay, wow! Galing naman! Siya si Lena. Masayang-masaya siya nang dumating mula sa paaralan, na kasalukuyang nasa ikalawang baitang. Niyakap niya ang kanyang ina na kasalukuyang nagluluto. Inay! Inay! Nakakuha po ako ng matataas na marka sa aming pagsusulit sa 7 naming asignatura. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, sagutin muna natin ang ilan sa mga gabay na tanong. Una, sino ang bata sa kwento? Tama, ang bata sa kwento ay si Lina. Pangalawang tanong, bakit masayang-masaya si Lena? Ang husay, masayang-masaya si Lena dahil siya ay nakakuha ng matataas na marka sa kanilang pagsusulit. Para sa pangatlong tanong, sa ilang asignatura or subject nakakuha ng matataas na marka si Lena? Magaling mga bata, nakakuha ng matataas na marka si Lena sa 7 asignatura, sapagkat si Lena ay kasalukuyang nasa ikalawang baitang. Para sa pagpapatuloy ng ating kwento,
Napuri po ako ng aking guro. Tuwang-tuwa ang ina ni Lena. Binabati kita, anak. Sige, magpalit ka na ng damit at tayo'y kakain na. Nakita ni Lena na ang kanyang nanay ay naghahanda ng masustansyang pagkain para sa kanilang hapunan. Wow! Ang sarap naman po niyan, inay! Maraming salamat po! Para sa pang-apat na tanong, ano-anong karapatan ang kanyang tinatamasa? Magaling! Tinatamasa ni Lena ang karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon, magkaroon ng pamilyang mag-aaruga, at magkaroon ng sapat na pagkain at tirahan para sa aktibong pangangatawan. At para sa panglimang tanong, sino ang nagbigay sa kanya ng mga karapatang ito? Tumpak mga bata, ang kanyang pamilya o magulang ang nagbigay ng mga karapatang kanyang tinatamasa. Para sa pang-anim na tanong, nagpapasalamat ba kayo sa inyong mga magulang sa pagbibigay sa inyo ng mga karapatang inyong tinatamasa? Opo! Mahusay mga bata! Paano nyo ito ginagawa o ipinapakita? Mahusay! Ang simpleng pagsunod sa kanilang utos, pag-aaral ng mabuti, paggalang sa kanila ay ilan lamang sa mga paraan para ipakita ang pagpapasalamat sa kanila. Para sa pang-pitong tanong, ano ang aral na napulot mo sa kwento? Magaling mga bata! Ipinapaabot ng kwento na dapat ay pahalagahan ang mga karapatang ibinigay sa atin o sa inyo at ito ay pagyamanin. Magpasalamat sa iyong pamilya na siyang unang nagbigay ng mga karapatang iyong tinatamasa. Tandaan, ang karapatan o rights ay mga pangangailangang dapat matamasa o makamit ng isang tao upang makapamuhay ng maayos. Ang bawat bata ay may mga karapatang dapat matamasa. Tungkulin ng mga magulang o mga kaanak ang maibigay ang mga ito. Ang mga karapatang nabanggit ay ang maisilang at magkaroon ng pangalan, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga, magkaroon ng tahimik at payapang lugar, magkaroon ng sapat na pagkain at aktibong katawan, mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang kasanayan, matutuhan ang mabubuting asal at kaugalian, mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang, mabigyan ng proteksyon laban sa mga mapagsamantala, panganib at karahasang bunga ng mga paglalaban, at makapagpahayag ng sariling pananaw. Mga bata, nasundan at naunawaan ba ninyo ang ating naging aralin? Opo! Mahusay kung ganon. Ngayon, oras na para subukin ang inyong natutunan. Handa na ba kayo? Handa na po ako! Kung tunay na handa na, sabayan si teacher. Handa na po ako. Sige nga mga bata, ulitin nyo nga. Handa na po ako. Mahusay! Tara, simulan na natin. Para sa panuto, piliin ang letra ng karapatang ipinapakita sa bawat larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat gawain. Para sa unang larawan, A. Magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. B. Karapatang makapaglibang at makapaglaro. C. Karapatang mabigyan ng sapat na pagkain para sa malusog na pangangatawan. Magaling mga bata! C. Karapatang mabigyan ng sapat na pagkain para sa malusog na pangangatawan. Para sa pangalawang larawan, A. Karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon. B. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. C.
karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Nakuha mo. B. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. Para sa susunod na larawan, A. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. B. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. Or C. Karapatang maipahayag ang sariling pananaw. Ang galing-galing! A. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Para sa susunod na larawan, A. Karapatang makapaglibang at makapaglaro. B. Karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon. Or C. Karapatang maipahayag ang sariling pananaw. Alin kaya dito? Ang galing-galing! B. Karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon. Para sa susunod, A. Karapatang matutuhan ang magagandang asal at kaugalian. B. Karapatang maipahayag ang sariling pananaw. Or C. Karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon. Alin kaya dito? Nakuha mo! A. Karapatang matutuhan ang magagandang asal at kaugalian. Ngayon naman, dumako na tayo sa takdang aralin. Para sa panuto, i-video o i-record ang iyong sarili habang ginagawa ang mga ito bilang pasasalamat at pagbibigay galang sa iyong mga magulang sa mga karapatang tinatamasa mo ngayon sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pagyakap o pagmamano sa kanila. Pangalawa, pagtulong sa mga gawaing bahay. Pangatlo, pagsunod sa kanilang mga utos. Kahanga-hanga mga bata! Napagtagumpayan na naman ninyo ang mga naging gawain natin sa araw na ito. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 stars! Kung kayo ay may mga katanungan o nais linawin sa ating naging aralin, huwag mahihiyang magpadala ng pribadong mensahe sa akin o di kaya naman ay magtanong sa ating messenger classroom. Muli, ako si Teacher Ana na nagsasabing, isa puso, yaring turo ng iyong guro. Mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Hanggang sa muli, paalam!